Okay, mayong adlaw sa tanan. Welcome, may pag-abot diri sa tuang channel Gitang Tabunan PH. Oh, niya karon natay guest performer. Oh, na kailan mo ani kinsa ni? Oh, di ba? Oh, may kinsa yo. Way sounds ato butangan ng sounds kaya ato sang giyo. Butangan ng sounds. Oh, again. Balik so good, balik so good. Oh, tanaw ang t-shirt, no? Oh, ang t-shirt. Wala kaming pake sa inyong presidente. Basta kami BBM sa Oh, di ba? Wala kaming pake sa inyong Woo! presidente. Basta kami Asa? Sige! sa Duterte. Ataw! Ah! Oh, di. Oh, laki-ikot kayo. Ang sa inyo naman. Oh, 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 sige. Na, aha, 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 oh, di ba? Ito sa pause. Okay, so, may pagkawal sa Yutang Tabunan PH, ang natin guest performer. I think kailan mo ito niya. So, kung wala pa mo kaila, ito niya yung pila-ila ro tataon. Hindi, anyway, natay balita din ka. Daghang salamat ato sa TikTok na video. I think kalam ko sa name but sa red tagging o basta sa to. Na so si Congressman Raul Manuel, representative sa Kabataan Party List, ato ang guest performer. So, daghang salamat sir sa imong performance. Okay, na balita diri karon. Karon lang ni adlaw. So, nagkalabutan na po ni sa impeachment ni Sara Duterte. So, itong paminawon, kini ang video itong gikuha sa GMA Integrated News. So, ito lang speed up para kuha po nato. Okay. Sige. Madaragdagan pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Makabayan Block. Git naman ng Malacanang walang kinalaman ng Pangulo sa mga reklamo laban sa bise. May report si Jonathan Anda. O wala na ilabot ang Malacanang. Kaya namuna naman siya last week, no? So, kuno hayo na siya ilabot. O, sige, tagal siya. Isang araw matapos ihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, isa pang reklamo ang nakatakdang ihain ng nasa 50 individual mula sa iba't ibang organisasyon bukas. Mga youth leaders yan, urban poor, religious sector. Uy, di araw. Ang mindan siya. Si Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. Idol ganyan natin. Sir, idol. Alam ko'y bagong idol karon sa pagsayang. Si Representative Raul Manuel. Diba? May TikTok, sir. Di ba? Mao ding siya tong guest performer karon kay siya di ay tuang nangulo sa tong balita. So ating papadayonon. At iba pa, ganun ka pursigido yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimula nitong formal proceedings ng impeachment. Makabayan Block ang mag-endorso ng reklamo. Matapos ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint, ibabato ito sa Office of the Speaker na mayroong hanggang 10 session days para isama ito sa agenda sa plenaryo. Sunod na ibabato ang reklamo sa Committee on Justice na siyang magdadaos ng hearing para sa impeachment. Sa loob ng 60 session days, dapat maipasa na ng komite ang rekomendasyon nito sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, kailangan ng hindi bababa sa 1/3 vote o katumbas ng 103 na mga mambabatas. Saka ito uusad sa Senado na siya namang tatayong impeachment court. Kailangan ng 2/3 o di bababa sa 16 na boto ng mga senador para ma-impeach ang isang opisyal. Ang tanong, sa dami ng prosesong dadaanan, aabot ba ito bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo? It's hard to say. Natatandaan nyo yung corona case. That took approximately around 4 months and a half. Ako optimistic ako na merong sapat na panahon tapos merong time pa before the campaign period. Ang Malacanang dumistansya sa impeachment complaint pero hahayaan daw nila ang proseso ng Kamara. Wala kaming kinalaman dyan and we are not going to encourage that. Okay, so again, na other additional impeachment case nga i-file against ka Vice. So, okay, kung kabantay mo, aware mo sa balita, of course, the other day, gahapon, nag-file sila og kaso against kan Sara Duterte, sa mga citizens leaders daw, basta, no,
group leaders, citizens group leaders, nga ni-file og kanto of course kay bawat takiila takin sa atong mga ning-file og impeachment case, of course mga membro tas mga Liberal Party. So karon kani akbayan ang ni-assist ato ang ni okay, again kinahanglan man na representative sa Congress nga mooy mo sponsor sa impeachment case. Akbayan to this time ang Makabayan Black daw, especially kaning Kabataan Party List. According to our idol nga dancer, si Representative Raul Manuel, daghan daw groups, group leaders, youth leaders, different sectors nga atat na gyud ganahan na jud kay mo file of impeachment case against kang Sara Duterte. Okay. So, wala na way, pa-file na sila para kitang katag na to, kitang katag anila ang mga kalaki. Especially kang Bongbong Marcos. Well, of course, according to Secretary Lucas Bersamin, wala daw appeal ang Malacanang. Wala daw labot na kaya of course, ni-announce na sila pag Friday. Ni suggest man sila sa Congress nga dili ipadayon ang pag-file ng impeachment case versus Sara Duterte. Okay, and if you notice, after gi-announce to, kung gabantay mo karon wala na scheduled hearing, especially sa budget ni Sara Duterte, katong sa good government and accountability. Wala pa sila i-schedule kung klaro kung kanus ang next hearing. Of course, kay i-announce naman to, so possibly, questionably na madayon pa. Ang problema ni karon dili control ni Marcos tanan or dili control sa Malacanang tanang congressman, especially kaning mga gitawag na to Makabayan Black. Okay, Makabayan Black kani sila ang mga ang Kabataan Party List, Gabriela, ACT Teachers Party List, of course kaning mga allegedly connected with CPP-NPA. Okay. So, mao ni sila ang mga nangusog. And aside sa gi-present nga impeachment case gahapon, naapod daw karon or ugma i-file case na according to Representative Raul Manuel. So imagine, TikTok dancer, di ba? Imagine congressman niya at the same time, mo-file na case, impeachment case against kang Sara Duterte. Of course, wala man nato sige kung yung intellectual capacity kay summa cum laude gyud ni siya sa UP. Okay, but of course, ang mga nagsubay na itong mga kiksuunan sa mga panghitabo karon sa politika. Okay? Batang way buot lang ang di makasabot kung kinsa ni o unsay tuyo og tumong aning Raul Manuel. Okay? Batang way buot lang. Kapila na kahigayon dira ng kaning trabaho ning Raul Manuel. Kontrahon kung kinsa to wala sa ilahang party nga nakasulod. Okay? Marcos, Duterte, even sa time ni Digong, no? Former President Rodrigo Duterte, ilang kontrahon. Okay? So, natin pananaon pa mga video. So, may padayon. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban sa bise. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Vice Presidente sa impeachment complaint laban sa kanya. Jonathan Andal nagbabalita. Okay? So again, now, wala ko na appeal ng Malacanang. It's Representative Raul Manuel and the Makabayan Black. Sige, state niya dito, Makabayan Black. Okay? And siya na to, kani sila Franz Castro, kani sila mga Gabriela representatives, of course, allegedly identified as connected with the communist groups, mga leftists, no? Kinsa man sila, no? Katong mga apil-apil rally na react. No, kung kabantay mo, no? I think i-mention natin sa previous na itong video, minaw kay sila karon sa mga panghitabo. But of course, kani sila, kung against kang Bibi Sara Duterte, saba sila. Pero, mingaw sila sa kung unsay pangbuhat sa ubang official sa gobyerno may kalabutan sa korupsyon.
Okay? Kung aware man ni sila sa trabaho ni Martin Romualdez, sa style ni Martin Romualdez, sa style ni Ako Bicol Party List na si Zaldico, kang Bongbong Marcos. Aware man ni sila. Anong wa man sila magtingog ana? Anong wa man sila magtingog atong concert ni Bongbong Marcos na duran-duran ang guest. Pila ka milyon ang gasto ato. Pwede din na. Anong wa man sila tingog ato. Diba? Kaya nga naman, kaya di ba busog sila? Diba? Busog sila kay Martin Romualdez may Zaldico may tighatag og budget nila. Buhi man ang ilahang grupo. So, let's say, Kabataan Party List. Na, as independent group. No? Kabataan Party List. Pero natin tanawon video. No? Wala po tayo lang video. Pakita diri. Okay. Kanina. Restoration of NTF-LCAC's budget proposed by Makabayan Black. Okay. Atong paminaw ng balita, unsa ni siya. Nganong gi-oppose man ni sa Makabayan Black. Opposition mounts over a push to restore the anti-insurgency task force's funding in the proposed Gisabares anti-insurgency task force, anti-insurgency task force. So, ang NTF-LCAC is the NTF National Task Force to end local local communist na siya meaning basta NTF National Task Force to end local communist armed conflict. Kanay sa to. Remember na ako. NTF-LCAC is National Task Force to end local communist armed conflict. Okay? So, so basically ang target ani is of course na naman tayo mga nakita ng mga resulta ni introduce ni sa time ni Rodrigo Duterte. Mao ni pamaagi nga nakita ni Rodrigo Duterte kung asa ma-invite og balik katong mga ni let's say ni join sa mga communist groups kung asa ni follow siya sa ilahang idealism, no? So ni go against the government. So wala sila gitag as enemy but na program gidesign sa ilaha para ma-invite sila balik, mobalik sila sa gobyerno. Mo-surrender sila, mo-join sila balik sa gobyerno. If you notice, kung mabantay mo sa mga previous squad, wala na sila kasuhi. As long as dili mo sukol, as long as mo surrender, tagaan na sila programs, tagaan na sila og mga intervention para of course, ilang magamit, ma-address nila ang concerns, ma-address nila issues. Okay? So, sa time hindi kong, gitagaan siya budget kay National Task Force man Task Force man sa Tibok Pilipinas. Di lang kay sa kaning bukid, kaning area. The expected man nga kaning presence sa mga communist groups present na sa Tibok Pilipinas. So mao na ang ilahang target ni Rodrigo Duterte nga ma-end ni or at least ma-minimize slowly. Kung daghan na mo surrender na ma-destabilize ang ilahang organization. So, wala. Balik na tanan sa gobyerno. Ma-address na totally ang issue sa communist party o communist groups. And I believe, during karon sa time ni Sara Duterte, the main purpose of the confidential funds nga gi-request ni Sara Duterte sa iyang as Vice President, at the same time sa iyang DepEd, is to address these issues kay common man nga issues, especially sa mga state universities nato pero sa Philippines. Ako mga kaila na sa UP, laing-laing branches sa UP nasa Cebu, nasa Quezon City, o nasa kaning I think Iloilo pa all over. I think Iloilo. No. And kaning mga tawhan, mga kaila na to, nag-mention ni sila as students, even their teachers kay inviteon sila to join mga ingon ani na mga grupo. Okay? And
At the same time, i-encourage ni sila sa ilang mga teachers nga adto dito sa karsada, appeal mo ani nga rally. Okay? So bisan ganahan sila or sa dili, basta moingon ilang maestro nga di ta magklase, join mo dito sa rally. Join na sila. Okay? Kaya of course check kon man ang attendance. Kinsay mo kuno ang maestro. And unfortunately, kani mga teachers, even mga administrators, especially sa mga state universities, they welcome kaning mga tao nga ila nagpasudlon sa classroom, paistoryahon nila, pa-invite nila students. Okay? So that is why Rodrigo Duterte na-feel niya nga kani angay ning address. At the same time, currently, way laing tao nga nangusog ani, especially sa CHED, sa mga schools, kundi ang atong Vice President nga si Sara Duterte. Mao na nangayo siya confidential funds o confidential intelligence funds para ma-address ni siya. Kaya gibuhat na niya sa Davao before as mayor. Na-address na niya mga insurgency. Okay? Pero unfortunately, of course, sa atong gobyerno, open man gud niya tungod ani mga party list system. Mao ni kaning mga tawhana kani si Franz Castro, Raul Manuel, nakasud ni sila. Kanang akbayan. Okay? So even like ako, allegedly, and personally, I believe Risa Hontiveros somehow connected nila. Kaya even the time of Marcos, Risa Hontiveros was so active na. Okay? Sa kanina mga grupo. And one of the reasons why President Marcos Sr. declared martial law, it's because nidaghan na ni sila ikonani. Okay? And of course, wala na to mahibaw sa kadaghanan, it's because wala nag-appeal sa history books. Ang reason nga nung nag-declare martial law. Ang i-present lang na nag-declare martial law kay kurakot si Marcos. Okay? But one of the reasons nga nag-declare martial law is because of the presence of kaning mga communist groups. Okay? So anyway, so that's history. But again, until now, problema gihapon siya. Unfortunately, naagi nakasud tungod ani party list. Naagi na diha sa Congress. Kita nagbuhi ta ani nila mga tawhana. Nya sila may gabuhi silang grupo nga maoy magdag-igaw. So atong paminahon, atong tan-awon, no? Kani unsa may reaksyon nila, ngano ni upo sila. Okay. Itong analyson. 2023 national budget. The Makabayan bloc of the House of Representatives asserts the NTF-ELCAC can no longer be entrusted with billions of pesos as it allegedly could not even justify its previous expenditures. The House earlier reduced the agency's proposed budget from 10 billion pesos to 5 billion. Kabataan Party List Representative Raul Manuel particularly slammed the NTF-ELCAC's village development funds. Sinisilip natin yan na every time na sasala ang Kongreso sa budget deliberations kasi nga yung pondo para sa National Task Force, actually gusto ko nga tawagin yung Notorious Task Force Notorious Task Force ELCA kasi nagiging balon na ng korupsyon ang pera na yan. Pupantay mo ilang statement ha. No. Kani manggod sila. Of course, kibaw matang mga bright sila. And way to convince people nga mo agree ani ilang mga statements, mga allegations, of course. They would always frame it nga kana luoy ang mga tao, alkansi ang mga tao, kani corruption, kani pamangin sa corruption. Okay? Ilahagi na kung unsay kani naka sa politika, kung ganahan nimo madaot ang usa ka politiko, ang usa ka programa sa gobyerno, bisan nagnindot ang iyang ang tumong, kanya naay mga pamaagi nga malikayan kanang corruption, para mapugna na siya, moreklamo ang mga tao, you would always frame in that way nga kani source ni sa corruption, leading ni sa corruption, ang mga tao ani di maka-benefit. Basta manginana ng mga linya, kagat kayo sa mga tao. Mao nilang style. Mao nilang ginabalik-balik. Okay?
So, kaya nga naman, kinsa may target ani ang ilahang grupo. Okay? Kung dili ka affected, kung wala kay grupo, no? Alleged connection ngadto sa communist groups. Nganong concern ka ani? Di taga ang budget, di ba? Kung concern ka regarding sa corruption nga mahitabo, posible nga mahitabo, which is wa ginapatud-an, nganong di man ka mag-design o balaod or program nga kung asa malikayan ang corruption sa kanang nga program, di ba? So basically, pwede man nimo dili pagtangal og budget, but tarungon nimo mag-design ka og pamaagi nga para malikayan ang corruption. Nganong tantangan mo ng budget para mapungkol ang operation sa program. Kaya nga naman, eventually, kamo may giigo, kung mapungkol to, makalusot mo. Diba? Kani mga kaigsuunan, kung di ta magbantay nila ang mga statement, most likely, lipat kita. Ang sabi dati, mamimigay ng pera para sa mga barangay na cleared di umano ng insurgency. Pero binabago yung mga pamantayan, yung sabi ay cleared o pwede din pati daw yung mga influence. No? So very vague yung pamamaraan para i-qualify yung mga barangay na makaka-benefit. Kaya ang pera na yan actually nagiging money-making scheme na dun sa mga fake na mga rebel surrenderies. Di ba? Dali ra kayo ang iyang issue. Ang iyang issue nga gi-raise is that walay klaro nga basihan kung kano sa kamuhatag og incentive. Kung ako ordinaryong tao, bisan kinsa na to diri nga naminaw, dali ra kayo na i-address ang iyang concerns. Di ba? Simple ra kayo iyang concern. Pero nganong iyang gitira ang budget man og kuan man nganong ang iyang mang pungkulo ng kaning National Task Force LCAC ngano ka naman iyang tirahon. And gikan sa iyang baba mismo, gikan sa iyang baba, gikan na iyang baba, nga naay mga surrenderies nga gikan sa ilang mga grupo, sa mga communist group. So basically, bisa na ilhang i-deny nga dili na successful nga program, gikan sa iyang baba mismo, nga naay nahitabo nga pagbalik sa gobyerno gikan sa ubang membro nila. Though dili tanan, pero at least naay nabalik. Naay mga tao nga ni surrender ni balik sa gobyerno and makonsider na nato nga successful. Though again, dili 100%, but at least bag-o ang program, kung ipadayon siya every year, naatay ma-expect nga success rate, which would eventually mulit nga to sa pagkabungkag ang ilang grupo. By the way, alleged membership lang niya ha. Pero later natin ipakita ang video sa hearing, sa Senate hearing, may kalabutan na niya ha. Alleged membership or connection. So atong itiwas. House Appropriations Committee Chair Zaldi Co said House Speaker Martin Romualdez and Deputy Senior Majority Leader Sandro Marcos gave the instructions to restore the NTF-LCAC slashed funding. President Okay, by the way, kaning siya nga report, that was 2 years ago ni siya. Okay, so ato lang ipa, kaning atong kuan karon atong gipila-ila si atong sabton, asa siya nga side o sa iyang gibarugan, and nganong aktat kaayo siya nga mo file og impeachment case against kang Sara Duterte. So diri na to makita mga kaigsuonan kan kami iya. Okay? Dili ni objective ang iyang tumo. Okay? Ang kaning iya is more on pangdaot. Kaya ano man, number one, pilde ang kandidato last election. Pilde si Lenny, pilde si Kiko. Diba? Okay. Ikaduha,
nagsugod si Rodrigo Duterte og program nga posible maoy muhuman sa ilahang communist group or sa ilahang connection with the communist group. Diba? And nakita na niya nga naay success rate ang implementation sa program. Ikatulo, karon ang habilin nga tao nga maoy nangusog ani especially sa DepEd level sa mga schools level ang anak ni Rodrigo Duterte kinsa si Sara atong Vice President si Sara Duterte nga nakapakita na og kamatuoran nga ang iyahang ginabuhat sa Davao nga na free from insurgency sila kay successful. Okay? So kaning iyahang kang Raul Manuel basically pangdaot ni sa Vice President. Kaniya gitabla ni niya. Wala ni di ni ingon objective ikan sa kuan wala sila na gi-endorse ng mga kabayan black. And even kang Franz Castro, apil mas Franz Castro ani ang teachers party list. No? Namingaw na ang issue ni Franz Castro nga na ni kasong kidnapping. Yet gibulgar ni Sara. Namingaw ba na sa una? Kay duke naman kay ito. Ito silang sa Toro Campo. Okay? So karon natin ipakita nga video. Kani mga kigsuuna, kani hearing ni sa Senate hearing ni siya, no? So kamo na i-decide, kamo na i-decide, kamo na i-tan-aw kung unsa mo inyo madungog o makita ani. May kalabutan sa background of connection ni Raul Manuel. Okay, atong paminawon lang niya, kamo na comment, kamo na I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the By the way, kaning video gikan ni siya sa GMA Integrated News. I think hearing ni kanus ama ni 3 months ago, baguhay lang. 3 months ago ni siya. insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house, kabataan. Di ba? Do kana si Bato de la Rosa pa ni sulti pero tanaw nato ang details ani. Party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-guerrilla front 55. Diba? Guerrilla Front 55. Again, estudyante pa lang ni sila na sa UP nang recruit na ni sila. Mao sa state. Guerrilla front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, former secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida. Imagine si Raul Manuel recruiter mismo, siya mismo nakaadto sa kung asa na makita ang the Philippines. Mini nakaadto siya ng lugar. Naka-penetrate siya. Di ka makasud kung wa kay connection na. Di ka connected or di ka member nila. Kaya naman, tago man sila. Posible man musumbong ka. Okay? Mabitaw na kung mga kailadaghan, mga classmates, sa mga lugar nga naani sila, NPA. Kung asa na sila mga lugar, especially sa bukid man ni sila, ako mga classmates, bisan taga-diha pa, sila mismo may mga, di ko matuwa na ba, di ko musaka ng bukira kay na mga NPA dira. Na mga NPA. Ano man? Kontrahan man ka, siblim kang tigupon ka. And gano'n man. Isa pa? So, kung may issue ani. Kana sila, musuod ng tagabalay, mangayo na sila, manguha na sila, mamugos na sila dito. Sudlo na imong balay, kuhaan kag mga gamit, o uban pa, may ilang, ilang storya nila. And, kay bawang mga tao, ani? Okay? So, narrate niya, kung kabantay ka, wa na siya gabasa, ha? Wa na siya gabasa.
first-hand experience ni nila. Okay? So, ang kanilang siya, na, ni-mention siya nga, siya ni-facilitate, pero siya, wa siya kakita mismo ni Raul Manuel. But kibaw siya nga, si Raul Manuel mo bisita. Kaning gasunod na, gusto nila To explain. kita yun. Si Ida Marie Montero. Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariela Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC5 ng SMR. Yung sinabi po ni... Alam yung Front Secretary ka ng SR. Sub region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay. Higit sa bato Laban mo, sa inyo. ibang local eh. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento inabot ko dyan. Anong area ninyo? Iwan? Ano po, Davao City, See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So mabuti hindi tayo nagkikwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi nag-abot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi po ako na-assign ng Davao de Oro po. Ay, hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jen Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week. Opo, 1 week. Congressman na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, oh. That was 2017. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsihin para mag full-time NPA. Tapos nung hindi po siya na-kumbinsi ng kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Okay? So, gi-invite, gi-invite nila para mag full-time NPA. Okay, ito, yung statement, wala gid madasi, pero, wa man na nato gingon nga NPA ni siya. Ato ang ingon is naay connection sa NPA. Whatever is the connection, as long as naay connection, medyo questionable. Okay? So, Tapos, umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya, hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. diba? Broad kayo, tutulong sa ibang gawain. May broad kayo. Karon, di pa man siya congressman na to nga time. Karon na congressman Manuel. Representative siya sa Kabataan Party List. Yunisaad man siya sa ani nga grupo, kaning NPA nga grupo, Communist Party. Nisaad man siya og tabang in any way. Diba? Sa ibang paraan. Tanaw ninyo mga kaigsuunan. Sa budget nga nakuha ni Raul Manuel as representative or as congressman, wala kanin niya gihatag dito sa NPA groups. Pang-survive or pang-sustento dito sa NPA groups. Tanaw ninyo mga kaigsuunan. Kamu na decide ani. Kamu decide. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung Kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So that is Di ba na like assignment eh. Kasi kani dili kita magkumpiyansa ni kinahanglan sila assignment. Organized group ni sila. So na sila murag itanom ka, base yung statement kani analyze na to. Itanom ka dira, diha ka, posisyon ka dira. Trabaho diha kung sa pwede nimong matabang sa mga. Kani mga kaisuunan delikado kayo.
Mao na kaning NTF-L CAC nga gusto ganahan nila mawagtangan o budget is ang maka-benefit an is kanir ginratuha. Nindot kayong program, di ba? To address insurgency and yet kaning mga tawhana mo'y magdagyakaw, magdagtigaw. To student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP. While student Di ba? Ano kauban niya? First-hand experience. Dili ni according to. First-hand experience niya. student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA. Yes sir, yun yung tasking niya. As member ng Communist Party, ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin sir. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo yun, kung actually pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kabilang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro and who else? Basta yung mga party list pa ng Makabayan Bloc. Baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di Reha sila mismo kay ba? Ang Kabayan Black. Na? Ano Kabayan Gandela, Teachers Practice, Kabayan, Kabataan Practice. Such an experience ni. Gikan ni siya silang kauban nga membro sa una. Sila mismo kay bao ni undergo the same program, the same pamaagi ng recruit ni kida dito sa area kung asa ang Communist Party, NPA na kung asa na sila dito. Para probably puyo ito kinabuhi sa ka NPA para ma-experience nila kay bao sila kinsa ilang gi-recruit ug asa nila dalhot. Okay? Franz Castro, guilty na gud na. Do, di pa lang karon kay di pa lang final ang executory kinahamay appeal dito sa Supreme Court. But of course, mga katong mga bata nilang ipangda sa una, mga estudyante. Diba? Okay? So, diri lang sa takuto mga kaigsuonan, nga kamo na decide ani, ato nang ipakita diri karon. Pero masabtan na to kaning action ni Representative Raul Manuel nganong atat kay siya nganong dili gyud siya makatug hangtod di niya ma-file ang kaso nga ang kaning impeachment trial versus ni Sara Duterte. Okay? So diha na to makuan nga kani ilahang tuyog tumo is dili ni para sa katawhan. Ngayon nyo imagine, no, pasayaw lang sa siya. Giframe lang na nila nga si Sara Duterte na gibuhat nga kabuang. Giframe na nila kay para sila makasulod. Makonvince ang mga tao nga si Sara Duterte kunuhay na gibuhat kabuang. Giframe nila yung nana. So imagine ang mga kaigsuonan. Gahapon na ay let's say 16-17 ka mga tao ni file versus ka impeachment case versus kang Sara Duterte. Ang kay Bautas background aton lang mga tawana, mga Liberal Party. Karon na led by Akbayan, somehow identified as connected or naay connection with CPP-NPA group. Okay? And ugma kanina pod ang dancer na to, lead dancer na to nga si Raul Manuel ang mo file of impeachment case kay kunuhay na ay 50 katao nga mo file. So bisan pag i-add na ninyo mga kaigsuon na 50-17 less than 100 gihapon na perso sa 32 milyones ka mga tao nga niboto ni Sara Duterte. Kamong mga kaigsuonan sila binakatunga ni boto ni Sara Duterte. Musugot lang ba mo nga kaning mga tawhana, kaning mga membro sa or let's say allegedly membro or naay connection sa CPP-NPA maoy mo violate sa inyong katungod nga nagpalingkod ni Sara Duterte as Vice President. Unahan ninyo mga kaigsuonan. Kung tan-aw ninyo, Sara Duterte na ay dakong tabak sa atong nasod as Vice President, dapat na amoy buhaton.
Ako di ko voter ni Sara Duterte. I think sa kapila na nato ginatson dira. Pero respeto ko sa katungod og sa pamaagi kung giunsa siya papalingkod dira. And basically, ang trabaho ni Sara Duterte as Vice President, spare parts lang na siya. Spare parts lang kung ang presidente. Reserba lang na siya. So, pwede rin na siya walay buhaton nga programa sa iyang office. Pero, sa initiative ni Vice President Sara Duterte, especially as Deputy Secretary, naa siya yung mga initiative, naa siya yung mga gipangbuhat, mga actions para matabangan ang ato ang nasod. And tungod ani iyang mga gipangbuhat nga mga initiatives kaning mga tawhana nga naay mga hidden agenda mao ni take advantage para dauton ang Vice President. Okay, so again, di-realize na takutob o kung sa inyong opinion, tanaw, kung sa inyong nakita ani, comment lang sa comment section. Maayong adlaw, daghang salamat o palihog pag-subscribe sa atong channel. Kini ang inyong tabunon PH, maayong adlaw sa tanan.